Kung sa simpleng pagtingin ng mga tao, ang gubat ay simpleng kapunuan lang. Ang gubat ay ang ating buhay. Ang lasang mao ang among kinabuhi ug kung mawala ang lasang mawala sa among kultura. Ang gubat ay sagrado. Tawag namo na siyang simbahan. Kung wala ang lasang, wala ang tribo ng parmasya ng mga katutubo. Pinanggapuna namin ang aming pangkabuhayan, tubig. Ang gubat talaga ay para yan sa lipunan, para sa lahat. Yung kagubatan kasi, yung gubat, maaring itinuturing natin na iisa lang, pero sa karanasan din namin, hindi siya iisa lang. Ang mga dalubhasa, sinasabi nga nila, maraming types. There are 12 forest types in the Philippines. So, itong pagkakaiba-iba ng uri ng kagubatan, ito rin yung nagbibigay ng kakayahan para masagot niya lahat ng pangailangan. We've been doing our grant-making work, obviously, for 20 years now. So we know the forests, we know the partners, we know the realities and context by which yung conservation na ginagawa namin at ng partners namin happen. And with the help of the TFCA and also Forest Foundation, we are able to have force multipliers on the ground that actually helps us and aligns with our goals and our mandates. It was really able to help not only the government on how to imbibe sustainable forest management in its day-to-day context, but also our community partners on the ground. For us, central yung role ng community organizations, ng indigenous peoples. Ako, I'd like to think na hindi lang sila yung common notion na beneficiaries yan. In our work, we may think of them as, they will benefit from the project. But in our experience, their contribution, their support, their hard work to ensure that it's sustainable is more than what they receive from yung projects that we co-implement with them. Kailangan natin ngayon bigyan ng halaga yung ating mga kabundukan. Ang watershed, yun po yung isang purpose natin kung bakit tayo umaahon doon. Na natulungan kami na i-restore yung forest para maproteksyonan yung water sources. Meron kaming tinatawag na patrolling. Yun yung pagkakaisa namin na talagang buong tribo, sama-sama. Ang panglaoy is muna siya ang pagsusi sulod sa ayutang kabilin. Makatunan na mo kung okay pa ba ang lasang para masusi na mo kung unsa na'y kahimtan sa mulasan kung naabay na bago o wala. Dako gid kayo og ikatabang ang Forest Foundation Philippines. Tabangan usab ang akong mga ginsakupan, akong mga bantay kalasan, labi na sa mga gamit ug sa mga kaymanan nga gihatag sa projects. Nabago yung mga bakawan namin saka yung aming komunidad saka yung asosasyon dahil sa tulong ng Forest Foundation. Siguro kung hindi dahil doon sa lalaking kahoy, baka pati kami dito mawas out. Kaya silang nag-protect sa amin para hindi kami masyadong matamakan. Dahil marami na kaming tanim mangrove at saka malalaki na, nanumbalik na ngayon ang mga mangroves at saka mga shells na nakukuha ng mga taga-komunidad. Siyempre ang mga alimango, dadami po yan sila dahil sagana sa mga puno. Doon po sila magtatago at tigit sa lahat pag ito po ay napanumbalik namin unti-unti tulad nung ginagawa namin na nagatanim kami. Pati yung mga putyukan kasi pagkain po ng mga katutubo. So bali ang naging option ng FFP, taniman ng saging yung parline na nagagawin. Ang kinuha namin yung loob talaga ng katutubo. In-apply namin sa kanila yung fruit trees. Trabaho ng katutubo dito yung agrikultura. Pakikinabangan pa ng cooperative din sa livelihood na ginagawang banana chip. Panatilihin nila ang pangalagaan ito kasi ito yung pinagmulan talaga namin mga katutubo. At nang sa gayon po sir, maipamana po namin sa aming mga susunod pang henerasyon. At sana hindi lang yung susunod na henerasyon kundi marami pang mga henerasyon ang susunod. Dahil po kami ay unang tao dito sa aming lugar.
At may mga kinagisnan po kaming kultura, kaugalian. Nandyan po yung mga samut-saring buhay at mga ibang pinapupunan ng pagkabuhayan ng mga katutubo. Kaya nga po, ganun na lang yung pangangalaga namin kasi doon po namin kinukuha yung aming mga panghanap buhay, tulad po ng pagkuha ng pandan. Ginagawa namin ng mga handicrafts. Ang lasang, dili na namo gina-disturbo tungod sa nanamay panginabuhian sa sitro nila nga kalingawan sa among mga membro. Sige ra kag harvest, wala na yung mga abono, dili na ka magamit sa mga fertilizer. Makatag na suporta sa ilang pagwaan o paritasin, mga sentral bugas o labi na po sa pagkuha sa ilang mga bata kay harvest sila mga pila ka kilo dako na ba po income. Tulad ng mga banana namin ay sa site na ng Miriam na ginawa naming panlaban sa sunog. Pinataniman yun ng mga saging at yan nga yung banana chips namin. Kala namin pagkain lang namin dito sa aming community. Yung pala, kahit sa lugar, kahit sa mga syudad, sa Maynila, kung saan pwede palang madadala yan. Hindi lang isang kinabang dyan sa Ang kape, parte na sa aming adlaw-adlaw nga panangalibuhian. Katuso na makapilang maluto, okay na, di pareha karon nga isorting na sugod sa pag-harvest, galing maliso na isorting naging sa ikalayan. Tanan kinahanglan amo nang makuha niya, makapaeskwela mo sa mga anak, kaya gihapon gumikan sa kape. Sige ko na kayo kitabang sa among pangabuhi. Kahit anong proyekto ang papasok sa amin, kung yung organization ay mahina sa pagtanggap ng lahat ng mga hamon bilang organization, wala pong mangyayari. Kaya ito yung pinasasalamatan namin na yung mga capability development, tapos yung mga leadership training. Ang Forest Foundation Philippines ay isa sa mga pinakamahalagang partner ng Community Forestry Foundation. So, hindi lang yung pagtulong nila sa PO through CFFQI, kundi ang CFFQI ay natulungan din in terms of project development na naipasa din namin sa aming mga POs sa Quirino Province. Natulungan din namin sila kung paano gumawa ng mga project proposals. Tinulungan namin sila na buuin ang kanilang management plan. Kasi yung conservation framework ng landscape, ginamit namin yung declaration ng government na itong lugar na ito ay key biodiversity area. Pero ginamit din namin yung framework ng ancestral domain. Kaya nagtagpo yung global na objectives at saka yung individual community na objectives din. Mga karamihan na ginawa namin ng nakaraan is pagmamapa, paggawa ng land use maps. Kasi isa itong mga kulang ng kanilang ADS-DPP. Ang munisipyo ng Malingasag ay required na ipasok ang ADS-DPP. Isa rin itong resulta sa pagpipresenta naman ng nakaraan na pag-aaral sa Biodiversity and Carbon Stock Assessment. Yung mga naninirahan doon ay purely dependent on the forested areas. Lalong-lalo na yung usapin po ng hanap buhay. Ang bitbit namin noon ay programa ng kape with the Forest Foundation. Pag may kape po, siyempre may hanap buhay. Hindi sapat na magtanim lang ng puno dahil kailangan mong pangalagaan din yung community na nakatira doon sa area kung saan meron kang reforestation project. The approach that you need to do also needs to be culturally sensitive. So even yung gender sensitivity namin, we design the trainings in a way that is anchored on the conditions obtaining the community. So for ELAC, we cannot just swamp them or overwhelm them with a lot of this knowledge. So calibrated
You need to calibrate, you need to be sensitive and determine what works in a specific community versus another community. Maganda yung yung ganitong pagsasama-sama ng mga NGO, CSO sa mga ganitong gawain kasi nagkakatulong-tulong. Kumbaga, nagkakaroon kami ng kung ano yung kulang ng isa, pwede naming tulungan ng isa para mas magiging buo, holistic yung aming maitutulong sa komunidad. When we started yung work na ito, we were 3 people working with what seemed like, nameless horde of people wanting to conserve forests. Now, we've grown from yung 3 na yon, we're now around 40 committed to the mission. That for me is a good thing. But what's better is that now we have communities, partners, brothers and sisters na kilala namin. We know them, they know us, and they trust us and they treat us as well as colleagues in this hard work. Importante na community-based ang approach ng forest conservation kasi sila na yung nandoon sa area. Kumbaga, sila yung mga forest land managers. Lalo na yung mga leader na nagkaroon na sila ng passion, nadagdagan pa ng support dahil dito sa project, ay tuloy-tuloy nilang ipinaglalaban. Sila yung inspirasyon. Kasi kung hindi naman natin nakikitang sila at na talagang pinaglalaban nila na maalagaan yung kalikasan kahit walang bayad, na at ito ay kultura nila, talagang doon nakaka-inspire na ipagpatuloy at tumulong din sa kanila kung ano yung ginagawa nila. The empowerment process requires communities to be ready to climate resilience. This is part of our values, ng integrity of creation. All the stakeholders at Miriam, we're trying to involve them this time, na kailangan na hindi lang ang ESI, ang FFP at DNR ang may dito, tayo lahat. The sustainable forest management needs a whole of society approach. It cannot be done solely by the government. It cannot be done solely by development partners. It cannot be done solely by the non-government organizations. Everyone has to work together. There's still a lot of work to be done. Now we're mobilizing private sector. Now we're talking to other governments. Now we're talking to other development partners and collaborating, working with them, co-financing, and also co-implementing projects that will still deliver resources, technical assistance, and the support that communities need to conserve forests. We're moving more towards deepening our work. So before it was how many we could reach in terms of project scope. I think now it's more how impactful our projects are. So there's that growth on ecosystems as well, to go from ridge to coastal and marine areas to reefs. Iprotektahan ako ang kasingan tungod kay kung wala ang lasang, wala ang tribong. Inaalagaan namin ang kalikasan para sa aming kinabukasan. Nagaprotektahan namo ang lasang tungod kay diha ang among panginabuhian. Inaalagaan namin ang gubat dahil proteksyon natin ito. Kay diha may magkuha sa kaniang among mga pagkaon, mga medisina. Dahil sa mga nag-alaga at para sa mga henerasyon na susunod. Ang tala sa langit, kumikinang sa atin, aapaw sa dami, pagmamahalan natin.